Pinakamainit ngayon. Vice President Sara Duterte wala talagang matinong sasabihin sa bagong talagang House Speaker ng House of Representatives. Dahil ito na naman po ang mga bagong patutsada ng Vice Presidente na di umano ay ito pong bagong halal na House Speaker ng House of Representatives na si Congressman D ay tila po ba hindi po satisfied itong si Buday. Ito yung katotohanan mga kababayan ko na kahit sampalin po natin ng 100 beses yan mga kababayan ko, hindi po magtitino ang babae na yan. Sapagkat mga kababayan, like I said mga kapatid, ito po ang katotohanan. Kahit magpalit-palit pa po tayo ng House Speaker dyan, hanggat hindi nila kaalyado ay hindi po masasabing matino ang tao. Ano man gusto ni Buday mga kababayan ko, iupo si Pulong. Siguro may masasabi na yan si Buday pag ganon. Mga kababayan ko. Pero before that mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ko, yung movements na ilalabas natin. Panoorin nyo ang video na ito. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tila sinisingil ni Vice President Sara Duterte dahil hindi anya nito dapat hinahayaang umalis ng sa pwesto ang mga mambabatas para makaiwas sa pagkakasangkot sa mga anomalya. Moro-moro rin ang turing ng bise sa pagpapalit ng House Speaker ng Kamara. Nakatutok si Argil Relator. Ayan mga kababayan ko, narinig nyo, moro-moro. Moro-moro lang daw ang pagpa-appoint ni BBM sa bagong palit na House of Representatives. Grabe ka naman, Buday. Wala nang tama sa'yo. Jutang Junines na to. Wala nang tama dito. O, pakinggan natin. GMA Regional TV. Sa pagbabago ng liderato sa Kamara matapos magbitiw ni late Representative Martin Romualdez. Si Martin nagbitiw na. At pinalitan ng bagong upong House Speaker na si Faustino D. III ng Isabela. Ayan. Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pagkakapili sa bagong mamumuno sa Kamara. Ayan. Gusto nyo malaman, mga kababayan, kung sino si House Speaker D. Ngayon mga kababayan ko, na pinalitan niya si Martin Romualdez. Alam mo ba't galit na galit si Sara Duterte number 1? You know what's the reason kung bakit galit na galit si Buday? Alam ko kung bakit, anong rason mga kababayan ko. Alam ko kung rason ito kung bakit. Alam niyo po ba itong si House Speaker ngayon na nakaupo ay isa pong mga kababayan ko, isa pong sasabihin ko na ho sa inyo para malaman niyo ni Congressman Boji D. Isa pong loyalista, mga kababayan. Yan ho ang kinasasama ng loob ni Sara Duterte ngayon, mga kababayan ko. Dahil itong nakaupong House Speaker, loyalista. Kahit itanong nyo ho kung kanino, simula nung kampanya, yan ho si Congressman Alvano at si Congressman Boji D. ang nag-asikaso kay Pangulong Bongbong Marcos sa huling kampanya sa Isabela. Sa mga hindi ho nakakaalam, mga kababayan ko sa mga hindi ho nakakaalam, from the root family ng taong ito, they are the loyalists, mga kababayan ko, from Isabela. So ngayon, mga kababayan, sino ho ang ipapalit ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Siyempre, mga kababayan, yung papalit dyan, si Congressman Boji D. Dahil mga kababayan ko, siya po yung sumunod kay House Speaker. So supposed to be siya yung pwedeng pumalit at tumaligi bilang House of Representative, mga Speaker, mga kababayan. So ngayon, ito si Sara. Ito si Sara, puputak ngayon. Martin Jr. lang yan, mga kababayan. Nasabihin na naman ni Buday, mga kababayan ko, gawain kasi niya yan, kasi diretso kay Bongbong dang din yan. Grabe. Yan ang mga birada ni Buday, mga kababayan ko. Kaya wag na kayong umasa na may sasabihin matino yan. Di ba? Tingnan nyo sasabihin ito. Dahil kagrupo pa rin daw ito ni Romualdez. Di ba? Kagrupo pa rin ni Romualdez ang sasabihin niya. Sino gusto mo iupo? Si Pulong. Si Pulong, gusto mo ba? Ang kapwa Isabela Congressman Tony Pet Albano. Matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Tama ka.
They are good friends. Kaya ka nga nanalo sa Isabela, di ba? Kasi si Martin ang naglakad sa'yo. Tandaan mo, Buday, kung walang Martin Romualdez sa Isabela na nakiusap kay Governor Albano pa noon at kay Congressman Bogie D, wala kang makukuwang boto sa Norte. O bakit ko alam yan? Ando doon ako eh. Alam ko, kilala ko yung mga yan eh. Mga loyalista yan doon, di mo alam. Di ba nakakahiya ka? O, alam na alam mo, bibitaw ka ng ganyan. Sino bang pwedeng pumalit? Maklaruin na natin. Sino bang pwedeng pumalit kay Martin Romualdez, mga kababayan ko? Yung sumunod sa kanya. Sino yung sumunod kay Martin Romualdez? E di si Congressman Bogie D, mga kababayan. Diyos ko naman, ano ba naman yan? Ano gusto mo iupo natin sa House Speaker? Matino ba yung kapatid mo? Matino ba yung pamangkin mo? Matino ba yung mga kamag-anak mo sa loob ng ng Kongreso? Di ba may bahid dungis din naman? Alam, Diyos ko po. Nakasama ko sila sa kasal ng anak ng isang senador. Siya sabihin mo, si Bong Revilla, bago mag-campaign. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. Paniwala ng ise, moro-moro lang ang nangyaring pagpapalit ng House Speaker. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Ito, putulin ko lang masabat na kasabat lang ako. Ang sabi niya, ginawa lang daw yung pagpapalit doon kay House Speaker Bogie D at ni Martin Romualdez ay pagpapakitang tao lang daw sa galit daw ng tao. Tanungin kita, sa parte mo, kahit magpalit pa tayo ng kongresista dyan, kaalyado pa rin ng mga Marcos. Tama. Kasi Deputy Majo si Sandro. Kahit sinong ipalit nila dyan, mga kababayan ko, sasabihin nito ni Buday, mga kababayan, wala, palitan lang yan, ganun din yan, kamukha lang din ni Martin lang yan. Eh di ba Buday ganyan ang gusto mong mangyari? Anak ka ng pusang inang iring Buday Di ba gusto mong mangyari na matanggal si Martin Romualdez? So ayan na, natanggal na si Martin Romualdez sa pwesto. O tapos nagrereklamo ka ngayon pag pinalta na si Bogie D, ayaw mo rin. O, anak ka ng teteng, anak ka ng ob-ob naman, oo. So ibig sabihin nito, kahit sinong ipalit natin yan sa House of Representatives na speaker na bago, hindi ka sasang-ayon. So paano ka sasang-ayon? Sasang-ayon ka lang kapag, mga kababayan ko, kapag kamag-anak niya ang nakaupo. Sino yung kongresista ng Duterte Youth? Duterte Party List? Pati yung kongresista ng Davao ng District 2? Tsaka ng 1, na kapatid mo? O baka pag uoo ka lang kapag si Pulong na ang gusto mong iupo na House Speaker? Diba mga kababayan ko? Eh di manigas ka. Kung gusto mong maging House Speaker yung kapatid mo, eh manigas ka. Di mangyayari yun. Di ba mga kababayan? Yun ang gusto ko sabihin. Walang matinong sasabihin yung vice-presidente ng bansa natin. Anak ka ng pusang inang iring Imagine ninyo mga kababayan ko. Ito imagine niyo na lang mga kapatid. Magpalit ng House Speaker, may nasasabi pa rin. Pag pinalitan ng bago House Speaker, may masasabi pa rin. Eh pag inupo kaya yung kapatid kaya nito na si Pulong Duterte mag-House Speaker kaya, may masasabi kaya. Diba? Tapos sasabihin mo para mapagtakpan ng pagnanakaw sa tao, saka kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha. Yan ang problema na iniisip ko Hindi ko alam kung saan gumuhugot to ng lakas ng loob at kapal ng mukha mga kababayan ko speaking of makapal ng mukha, sino mas makapal ng mukha? Si Martin o si Sara? Hindi, kakalaruhin ko lang Sa totoo lang. No, mga kababayan ko, sino mas makapal ang mukha? Si Martin o si Sara? Hindi ako vlogger ni Martin. No. Ako klaro lang ako magsalita, straight to the point. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Kasi ito, kung titingnan natin kung sino may mas makapal ang mukha, malalaman nyo dito. Si Martin, mga kababayan ko, nadawit sa issue ng flood control.
Yeah, tama kayo ng inyong naririnig, nadawit. Bilang delikadesa, mga kababayan ko, nagbitiw sa pwesto, mga kapatid, para magbigay daan sa ginagawang investigasyon ng flood control na dawit ang mga kongresista. Eto, mga kababayan ko, ang laki ng ebidensya na ghost employee, ghost account ang kumukuha na gumagamit ng pangalan ng iba't iba, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, na hindi naman tao, na wini-withdraw yung confidential pa na pondo niya ay anak ka ng teteng, mga kababayan ko, hindi nag-resign. Ano ho ba nakakahiya ho doon at mas makapal ang mukha? Okay ho ang sumagot, mga kababayan ko, hindi ho ako. Diba, mga kababayan? Si Martin nag-resign, delikadesa. Oh, sino ho ngayon na makapal ang mukha? Diba? Yun ang point of view dito. Eto, kinasuhan, pinigilan, na issue sa pera pero hindi nag-resign. Hindi nagbigay daan, mga kababayan ko. Para sa ginagawang investigasyon. O, di ba? O ngayon, mga kababayan ko, may naupong House Speaker, may reklamo pa rin. Bakit? Hindi matutupad yung budget eh. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Ano kinalaman na naman ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Wala ka naman ebidensya. Diba? Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Wala ka namang ebidensya. Yan ang problema kay Inday Sara. Diba? Yan ang problema kay Inday. Mga kababayan ko. Laging nang red tag kahit walang ebidensya. That's the main issue. Sasabihin niya, para Martin din yan, kay Sandro Marcos din yan, ililink na si PBBM. Wala na siyang pinagkaiba kay Maharlika. Diba? Si Maharlika na gumagawa ng imagination at inililink yung ibang tao. Diba, mga kapatid? Ganun na rin si Sara. Diba? O ano, tingnan mo, ganyan diskarte niya. Tuloy. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. O, kita mo, pati 2026 budget, kahit dahil yung budget mo, di na-aprobahan. Because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Ayan, nako mga kabayan. Narinig nyo na, mga kababayan ko. Sa bibig niya na nang galing. Yan, tanong ko dito, bakit malaki yung budget na hinihingi mo, di ba? 900 million plus ang hinihingi mong budget sa Kamara para pondohan ka. Yan, that's the biggest question dito. So, ibig sabihin, nagpe-prepare ka rin for candidacy for 2028. Kaya ang laki ng budget na hinihingi mo. 900 million plus, di ba? O, sasabihin mo, ginagawa nila, budget kito, budget ganyan. Subukan natin yung bagong House Speaker, kung ano yung magagawa nitong bagong House Speaker. Subukan natin. Wag muna tayo magpatumpik-tumpik. Kung may liderato siya, may leadership siyang gagawin. 'Di ba? Porque hindi mo lang kaalyado yung nakaupo, babatikusin mo na. Ganyan ang politika. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? Nasa gitna ngayon ang Kamara ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan damay ang ilang kongresista. Kaya bumaba si Martin. Kasi para mag-giveaway doon sa inagawang investigasyon, mga kababayan. Itong si Buda hindi makaintindi. Isa sa mga kinalampag para magpaliwanag ang dating chairman ng House Appropriations Committee, Si Saldico. na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, na inakusahang pasimuno ng mga bilyon-bilyong pisong insertions sa budget na napunta umano sa maanumalyang mga proyekto. Ayan na. Kung saan may nakakuha ng kickback. Nasa Amerika ngayon si Ko dahil nagpapagamot umano. Anyway, speaking of Saldico, hindi naman natin siya pwedeng husgahan ngayon. Antayin natin makauwi dito and he faced the trial. Kaya puna ng Vice kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano daw sabi ng bise? Hindi niya dapat hinahayaan
yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign. Ito may mali ito. May mali ito. To evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Ayan. Tanungin ko si Sara Duterte. Ito, may mali siya dito eh. Naging kongresista tatay niya, dapat tinanong niya sa tatay niya to. Maniniwala ba kayo na si BBM ang nag-a-approve ng pag-alis ng mga kongresista? Yes, naniniwala kayo? Sagutin niyo po ako, yes or no mga kababayan ko. Please comment down below. Naniniwala ba kayo, mga kababayan ko, na si PBBM ang nagpa-aproba ng mga pag-alis ng mga kongresista? Kasi yan ang pagka-point of view ni Sara sa report. Mga kababayan ko, yan ang pinapaputok niya. Question lang yun, ha? Mga kababayan ko. No? Ang sagot po dyan, no. Hindi po si PBBM ang nag-a-approve niyan. Ang nag-a-approve ho niyan, mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Sagutin ko po kayo. Congress. So ang Kongreso ang nag-a-approve kung dapat makaalis ba ang isang senador o may iwan trabaho o may kaso. So hindi naman si BBM ang nag-a-approve niya. Kaya klaruhin natin kay Sara Duterte. Baka sabihin ng taong bayan, si BBM nagpaalis niya kay Saldico. Ito pa, speaking lang mga kababayan. No, in terms of power, no? Pare-parehas lang naman kayo, no, Sara. Except Bongbong Marcos. Pare-parehas lang kayo, Sara, na nagtatamasa sa pera ng taong bayan. Huwag na tayo magpaka-impokrito dito. 'Di ba? Pare-parehas lang kayo na nagtatamasa sa pera ng taong bayan na pinagsasamantalahan ang kaban ng taong bayan. Kayo-kayo lang din yun. No? Ikaw, may problema ka sa 612.5 million pesos confidential fund na na-withdraw ng mga hindi naman tao. Questionable. Si Martin, mga kababayan ko, nadamay dahil kay Saldico. Dahil sa posisyon. Mga kababayan ko. Ngayon, may sasabi. Ngayon, kung ano man ang ginawa, mga kababayan ko, ng mga taong ito, mga kababayan ko, matindi. Matindi. Isang malaking pagnanakaw. Totoo lang, malaking pagnanakaw. 'Di ba? Malaking pagnanakaw ang ginagawa nyo sa bayan. Pare-parehas lang kayo nagtutuklawan ng mga buhaya. 'Di ba? I'm not saying I did not point any names. Sinabi ko, mga kababayan ko, pero pare-parehas lang kayo nagsasakmalan. Like I said, mga kababayan ko, si President Bongbong Marcos Jr. pinaliligiran ng mga buhaya. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko. And right now, mga kababayan ko, yun ang nangyari ngayon dito. Walang mapagkakatiwalaan si BBM. Kasi bakit? Mga kababayan ko, yung nakapalibot sa kanya, magnanakaw. And that's the reality. Hindi natin maitatago yan. Mga kababayan ko. Sa totoo lang, we need to protect the president. Yun na lang kaya natin gawin dito. I-issuean yan, aagawin nila ang posisyon ni Pangulo. At kapag nakuha na nila, mga kababayan ko, posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, magkakanya-kanyang pagnanakaw ulit yan. Mga kababayan, hindi solusyon ng rally sa 21, tandaan yan. Dahil kahit mag-rally pa kayo sa 21, hindi mawawala ang pagnanakaw sa bansa natin. Yan ang tatandaan nyo, mga kapatid. Hindi mawawala ang pagnanakaw sa bansa natin kahit na mag-rally pa kayo sa September 21. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.